2025 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Gyeongju, South Korea, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinasamantala niya ang mga pagkakataong isulong ang mga prioridad ng Pilipinas. Kabilang dito ang pinadaling pag-access sa mga serbisyong digital at pinansyal para sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs, pagtataguyod ng digital literacy at upskilling para sa mga kababaihan at iba pang mga hakbangin pang-ekonomiya na maaaring maisakatuparan sa pamamagitan ng digitalization. I had the opportunity to advance our Philippine priorities, including 1. Our emphasis on the importance of narrowing the digital divide for MSMEs by equitable access to digital services and financial inclusion. 2. Advancing seamless movements of goods and people through infrastructure development. 3. Promoting supply chain resiliency amid shocks and crises. And 4. Promoting digital literacy and upskilling for MSMEs, women, and other segments whose full economic potential can be realized through digitalization. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At bago natin balikan ang ating balitaan, ay makakasama na natin ngayon ang Office of Civil Defense Eastern Visayas para makakuha tayo ng mga updates patungkol sa inaantabayanang pananalanta nitong Bagyong Tino. At kasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Ginoong Ray M. Gozon, ang Officer in Charge ng OCD Region 8. Sir Ray, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Sir, kumusta na po ang inyong monitoring kaugnay nga nitong Bagyong Tino? Okay. Una-una po, maraming salamat sa pagbigay ng oras for the Office of Civil Defense Region 8. As of this time po, we are still ongoing preparations para sa itong papalapit na bagyo po dito sa Eastern Visayas. Part of it is nagkakanda kami ng mga pre-disaster risk assessment meetings just to identify yung track ng typhoon and to identify also yung mga barangays likely to be affected. And in response to that, nagpalabas din po tayo ng mga memorandum orders for RDRMC para sa ating mga local DRMCs and mga agencies dito sa Eastern Visayas to prioritize preemptive evacuation, mga precautionary measures for the local government units. So yun ang pinagtutukan namin, putting emphasis doon sa mga prone to mga high risk areas, mga prone to flooding, prone to landslide, and prone to storm surge. So ito pong mga areas na ito, need natin po na i-evacuate sila preemptively para po safe po ang lahat. And we are aiming po for this weather disturbance, itong typhoon na ito, ng zero casualty as much as possible po. Ayan. Sir, matanong ko lamang po, no? Ko-confirm lang po namin ito. Sa ngayon po ay hindi pa naman nagla-landfall itong Bagyong Tino. Hindi pa po, although nararamdaman na namin po yung pag-ulan simula kaninang mga 9 in the morning until now, pero light rains pa po as of this time. Kumusta naman po yung mga coastal communities po, no? Within Eastern Visayas, meron po bang mga, kumbaga, nabanggit yun na kanina, yung mga preemptive evacuations, pero ano po yung mga measures na ginagawa? Kasi syempre, may possibility ng storm surges. Yes po, yun nga po ang in relation to that, tawag ito,
nire-require talaga natin si LGUs for preemptive evacuation. And if possible, kung mayroong mga matitigas na ulo, baka we will be resulting into forced evacuation para lang masiguro natin na safe yung ating mga kababayan in the region. Sir, eto naman po, no, kumusta ang inyong coordination with national government agencies at maging sa mga local government units pagdating dun sa, syempre, tinitiyak natin na merong matutuluyan itong mga maapektuhan just in case at syempre yung mga tulong na maaaring ibigay sa kanila if ever man na talagang maapektuhan sila nitong bagyong Tino. Kumusta po iyon, Sir Ray? Okay, wala naman po tayong problema no, sa ating mga line agencies in the government kasi nagtutulungan naman po dito sa Region 8. As a matter of fact, katatapos lang namin ng mga around 12 noon ng pre-disaster risk assessment meetings and committed naman po yung ating mga response agencies in the government. So, prior to that, nung Sunday, nagpatulong na rin si DSWD sa mga uniform personnel para makahatid tayo ng pre-positioning of family food packs doon sa mga island municipalities and barangays. How about po yung mga evacuation centers? Nakahanda na rin po ba yun, sir? Each of the LGUs, identified na po nila yung mga evacuation centers and ito na po yung pinagdadalhan ng ating mga kababayan na kailangan i-evacuate. Eto na lamang po siguro, no, kasi nabanggit yung preemptive, So, bale, i-clarify lang po din natin ito, no, sir, bale, meron na pong mga nagpalikas, tama po? Correct po, Ayun po. Ito na lamang po siguro, sir, ano po yung inyong mga paalala, no, sa mga maapektuhan ng bagyong Tino dito sa Eastern Visayas? Kasi syempre, sa ngayon ay hindi pa naman nagla-landfall yung bagyo. Pero ano ba yung mga dapat po nilang tandaan o gawin para just in case, no, ready at ligtas po sila, no, sa gitna ng inaasahang pananalasa nitong bagyong Tino? Okay po, para po sa ating mga local disaster reduction and management councils, kailangan pong ipatupad yung ating preemptive evacuation and maybe if possible forced evacuation kung mayroong hindi nakikinig doon sa ating panawagan para maging safe ang ating mga kababayan. Pangalawa po, wala po muna tayong activities outside ng mga safe areas, especially po pag lalayag, pinagbabawal po muna natin yan. Actually, nagpalabas na rin tayo ng RDRMC memorandum to that effect. Tapos po, lahat po ay huwag munang lumabas habang hindi pa tapos ang bagyo dahil delikado po. So, ang bawat pamilya po ay dapat mag-prepare ng at least good for 3 to 5 days na mga pagkain, clothing, medicines, para po ito yung time ng survival. And wala pong para sa ating mga responders, saka na lang po tayo dapat ma-deploy kapag nakalampas na po yung bagyo sa atin. Kasi delikado po kung ngayon tayo kumbaga during the onslaught ng typhoon, kung mag-conduct ng rescue operations, delikado din po yan sa ating mga responders. So, for the local DRRM councils, please advise to stay safe sa ating mga responders kasi malaki po ang magiging tulong nila by the time po na kailangan na natin after the impact. Pahabol lang po na tanong po, no? Siguro kasi nabanggit nyo na wala mo nang maglalayag. Ilan po bang mga ports o pantalan, daungan ang inaasahang apektado po, no, nitong kautusan na ito para at least safe yung lahat habang sa pananalasa po nitong bagyong Tino? Lahat po ng ports in the region, ma'am.
Lahat ng ports. Ayun po. Hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras. Maraming salamat po, Sir Ray, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Sa ulitin po, God bless po at stay safe po sa inyo pong lahat na nandyan sa Eastern Visayas. Maraming salamat po, ma'am. And again, maraming salamat po pagbigay ng oras for the Office of Civil Defense. At ating po nakasama si Sir Ray M. Gozon, ang Officer in Charge ng Office of Civil Defense dyan sa Eastern Visayas o Region 8. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. At nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ikalawang panayam natin para sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin kasi mayroong Supreme Court petition na kumukwestiyon sa constitutionality ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At para magkaroon tayo ng isang malalimang talakayan patungkol dito ay makakasama natin muli dito sa programa ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good afternoon, Steph, at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Attorney, tulad ng nabanggit natin kanina, kasi yun nga, merong petisyon na nakahain ngayon sa Supreme Court kung saan itong si Sir John Barry T. Tayam ay nanawagan na ideklara ng Supreme Court ang validity at constitutionality ng Executive Order 94 na siyang lumikha nga sa ICI. Sa madaling salita, kinu-question niya yung constitutionality ng EO 94 dahil sa potential violation daw sa Equal Protection Clause at sa posibleng redundancy sa existing na mga anti-graft agencies. Although may tugon na dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung siya ay nagkaroon ng kapihan sa media nung siya nga ay nasa South Korea kung saan sinabi niyang pag-aaralan nila itong naging petisyon na ito. Sa part niyo po, Attorney Cayosa, ano po ang inyong immediate reaction kaugnay ng petisyong ito? Well, it's part of the democratic process, karapatan ng sinumang mamamayan kung sa tingin niya may illegalidad at hindi tamang paggalaw o paggamit ng pondo ng mamamayan as a taxpayer, maaari naman siya mag-file ng petisyon. Ngunit hindi ho naman lahat ng mga petition questioning the legality or constitutionality of a government act will progress. As a matter of fact, ang rule ho, unless the Supreme Court decides with finality, lahat ng mga gawain ng anumang ahensya ng gobyerno, including the President, o opisyal ng gobyerno, including the President, it is presumed valid. Yan ho yung presumption of legality of official acts. Pangatlo, malinaw ho naman sa ating saligang batas, ang 1987 Constitution,
na ang Pangulo ay meron siyang kapangyarihan at obligasyon na ipatupad ang batas at kung kinakailangan ay gagawa siya ng paraan para mas magawa niya ng maayos ang pagpapatupad ng batas. Kung titingnan din ho natin yung administrative code, nandun din ho yung kapangyarihan ng Chief Executive, ng Pangulo, na gumawa ng mga ahensya na limited ang powers, kumbaga, para tulungan siya na malaman ano ba yung nangyayari, ano ba yung katotohanan. Yung parang task force, yung parang commission, kagaya nito, na fact-finding, na limited lang ang powers. Malinaw ho naman yan sa ating administrative code. Ang pinupuntirya lang nitong petitioner na ito ay sinasabi niya na unequal protection of the law daw. At bakit 10 years lang? Bakit hindi lahat-lahatin? Pangalawa, sabi niya redundancy yan kasi meron naman ibang mga ahensya. Nandiyan naman ang kapulisan, NBI, COA, ombudsman para mag-investigate. So redundancy daw. Yun ang kanyang main points. Sinasite na kasi yung desisyon ng Supreme Court, kung maalala natin, sa pag-question dun sa legalidad ng Truth Commission na ginawa ni President Noynoy Noor para investigahan yung mga katiwalian nung presidente si Gloria Macapagal Arroyo, yun ho kasi was declared unconstitutional kasi selective. Ang inano lang niya yung nakaraang administrasyon, yung nag-focus lang kay katiwalian sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. So parang ginawang tailor fit lang para ang tiglang nila at particular administration. So yun ang kanyang mga argumento. But yung main argument na yan, mukha dito sa ginawang ICI, 10 years naman ito. So it spans part of the Pinoy administration, the whole of the Duterte administration, and part of the Marcos administration. Kumbaga, sumatotal, walang nailabag na batas dito sa pagkakatatagpuan ng ICI. Tama po, attorney? Well, it is for the Supreme Court to decide. Sana nga, padesisyon ito sa lalong madaling panahon. Kasi nga, kung minsan, yung track record ng Supreme Court, super bagal eh. Tapos na yung kontrobersiya, saka lang nila madidesisyonan. So, magandang panawagan natin ninyo at lahat. Sige, desisyon sa lalong madaling panahon. Personally ako, mukha namang napag-aralan na ng bagong administrasyon. Yung kaso ng Truth Commission ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kaya hindi na nila, they avoided the weaknesses and the mistakes of that executive order creating the Truth Commission. So, kaya ginawa nila dito 10 years at meron namang rason na yung classification kasi is allowed by law. It is allowed under the Equal Protection Law. Basta may rason. So, 10 years plus tatlong administrasyon naman ang focus. In 10 years, at mahabing rason dyan ito yung pinaka-recent at meron pang makikita at mahabol na ebidensya at mga witnesses. So, siguro ganun. So, I'm sure pinag-aralan naman ng Malacanang yan yung naunang kaso at it will be very reckless or irresponsible for them na hindi inayos itong bagong iyo. So, yun ang aking paningin. At sana nga, desisyonan ng Supreme Court sa lalong nagawang natin para hindi maging distraction dito sa yung mas importanteng ninanais ng buong sambayan ng Pilipino na matuntun kung sino may kagawan, mastermind at mga galamay nila dito sa nakawan sa infrastructure sa buong bansa, di ba? At mapanagot sila, maikulong, mapanagot, matanggal, at maibalik yung kanilang pera. Yun ang gusto natin eh. So sana ang mga distractions sa ganito masettle clearly as soon as possible. Ito yung isa din na clarification dito kasi yun nga, no, yung redundancy daw sa mga anti-graft agencies tulad niya, no, for example, nitong ombudsman.
Ito po no sa inyong pananaw, syempre may ilang mga entities na nag-i-investigate no sa flood control anomaly. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito? Kasi syempre ang ICI ay isa sa mga talagang masasabing core no sa investigation na ito. Ito po ba ay masasabing loophole or hindi naman po? But kung ang pag-uusapan natin yung legality, dahil daw redundant, kaya illegal yan, I don't think that will prosper. Kasi nga naman, dahil sa laki ng korupsyon, mula sa baba, pati COA, pati Korte, pati Kongreso, pati Executive, iba't ibang department ng gobyerno, talagang talamak na. No? So, it is very urgent. So, nangangailangan sa tingin ng presidente na kung aasa lang ako dito sa mga existing investigative agencies, hindi namin matatapos to, lalong-lalo na 3 years na lang ang kanyang termino. At tayo, sawang-sawa na tayo sa kalokohan nito, ayaw na natin maghintay. So, redundancy, totoong but it's not redundant because of the sheer volume of the corruption in our country. Sa lahat ng level, sa lahat ng aspeto, ninanakawan na tayo ng mga opisyal, mga politiko ng gobyerno. Pangalawa, hindi, at saka mag-design yan, kung kailangan o hindi, it is left to the wisdom of the president. Siya yung nangangailangan ng tulong eh. So, hindi rin naman redundant in that sense. Pangalawa, kahit meron ng existing hindi naman masama kung mapapabilis para madami ang so yun, sa tingin ko hindi papasa na argumento para i-declare illegal yung redundancy. Pero ito step sa aking paningin, alam niyo, mas maganda na lang sana na suportahan at tulungan ng ombudsman. Ang kanyang poder nasa konstitusyon eh. Ang linaw ng kanyang poder, mas malawak ang kanyang kapangyarihan. Ang dami niyang kapangyarihan na wala sa ICI. So, since nandiyan noon, siyempre nangangamba ang presidente kasi yung nakaraang ombudsman natin, si Martires, wala namang ginawa. He was a miserable failure. Diba? At nakita naman natin yung mga policy changes na ginawa niya na talagang questionable. So, he did not act as a true ombudsman. So, naintindihan natin yun. Ito meron ng bago eh. Diba? Si dating Secretary Boying Remulla, so far naman yung kanyang mga unang hakbang seem to be in the right direction. Yung ng SALN, yung pag-encourage for people to report, yung sinasabi niya, ipapublicize nila yung Ayun, mukhang naputol ang ating communication. Let's try to call Attorney Cayosa again kasi mahalaga yung ating pinag-uusapan ngayon dahil nasa gitna pa rin no, ng mga investigasyon regarding sa ayan, Hello? Attorney, medyo naputol lang tayo. Go ahead po. So yun, sa tingin ko, kasi itong ICI, totoong yan, executive order lang yan. So, kina-question, di ba? Hindi siya nabibigyan ng contempt power, compulsion power, kasi only Congress can do that because these are substantive powers, police powers already. So, the President cannot confer that. So, mahina talaga siya. Kumbaga, walang ipin. Pangalawa, walang tauhan. Kung konti sila, nung una, 3 abogado lang yan. Yung ombudsman, meron siyang deputy sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron pang deputy para sa military. Ang dami niyang mga investigators at deputy ombudsperson. No? Pangalawa, meron siyang kapangyarihan na hingin ang sino mang ahensya ng gobyerno for cooperation. Magbigay ng testigo, dokumento, meron siyang kapangyarihan. Malinaw yan, hindi matatanggal sa ganyan. Siya din, pwede nang i-deputize lahat ng mga fiscal sa lahat ng probinsya, distrito at bayan-bayan to act as deputized ombudsman. He can ask the help of NBI, PNP, AFP, COA,
halos lahat. So, very broad. Meron, hindi lang ho ang trabaho niya mag-investigate, fact-finding. Meron siyang proactive powers to publicize, to conduct lifestyle check, to recommend changes in rules and regulations para mas madali, mas transparent, mas mabilis ang proseso, at mas mapigilan yung korupsyon. Meron din ho siyang kapangyarihan na to administratively sanction ang mga opisyal ng gobyerno except the impeachable officers and members of Congress and the judiciary. But he even has the power to recommend sanctions for these people. So, from the president up to the lowly janitor, meron siyang jurisdiction. So, ang laki ho niyan na ano niya, no? At hindi ho lang yung illegalidad. Ang ano dito is any impropriety, kahit hindi illegal, pwede niyang investigan kung pwedeng ma-improve. At hindi niya kinakailangan may magko-complain. On his own, he can investigate anybody. So, super lakas po ng kanyang kapangyarihan. Eh di mas maganda, suportahan na lang siya ng ibang agency. Dahil ng ginagawa ng ICI. Ang mahirap po kasi, step. Kung itong ICI, iba ang sinasabi at iba ang tingin ng ombudsman o iba yung ebidensya na nakuha nila pero konting pagkakaiba dun sa ombudsman. Yung isang magaling na defense lawyer, gagamitin yan to attack the credibility and reliability of these pieces of evidence or testimony. So baka ganon. Pangalawa, mako-confuse ang taong bayan, di ba? Mas lalo magsususpetya. Sabi ng ICI, kasuhan to, sabi ng ombudsman, kulang pa yan, hindi pa pwede. Di, mas lalo tayo magsususpetya ulit. So, because of these reasons, sa tingin ko, mas maganda siguro na magtuon na lang ang pansin sa ombudsman. Siya ang ating bantayan, siya ang ating i-pressure, siya ang ating ipagdasal. Kesa itong ICI na another bureaucratic layer lang yan And baka lang magkakaiba ang mga ebidensya na makalap nila o kaya ang kanilang paningin sa mga individual cases of corruption. Hindi nakakatulong yun. Dapat very focused ang kampanya against corruption. Ito na lang po siguro, no, Attorney Kayo, sa matanong ko lang po, no, just in case meron, since meron ng petisyon sa Supreme Court, meron bang kailangan ng gawin ang pamahalaan, partikular ang ICI patungkol dun sa petition na ito, o kumbaga, naka-standby lang po muna dapat sila? Hindi, dapat ang Supreme Court, agad sabihin ang executive branch, sagutin o magkomento dun sa petisyon. Pwede rin tignan ng Supreme Court. Kung talagang walang basehan, i-dismiss nila kaagad. Hindi naman lahat ng petisyon sa Supreme Court is given due course. So, pwede lang aralin. Ang punto natin dito, at sana kasama ko yun namin, ang palaging sinasabi ko nung ako'y president ng IDP hanggang ngayon, justice, bilis dapat tayo. Kasi yung pagdidribble ng mga kaso, isang uri din ho yan ng korupsyon At kung masyadong matagal magdesisyon ng isang juez, isang Sandigan Bayan, Court of Appeals o Supreme Court, doon pumapasok ang pera, political pressure o kaya pananakot, di ba? And other forms of undue influence. So yan ang isang sakit ng ating judiciary. Kalampagin natin ang Supreme Court. Ang daming napaka-importanting mga kaso na nadidribal, inuupon. Ang bagal din ng magdesisyon. Kaya nawawalan na rin ng respeto ang taong bayan sa Supreme Court na yan. At sa mga nagdaang taon, pati yung Chief Justice nila na-impeach dahil sa corruption At marami tayong naririnig at natatanggal na justices, pues, kasi sangkot sa corruption. So yun ang tingnan natin. Ito, testing din sa Supreme Court. Dapat hindi na naman matulog ito sa kanila. Ang simple lang yung 15 nga sila, ang gamit ng abogado, magagaling dapat lahat mga yan. Ito, madaling desisyonan lang ito. Huwag nilang patagalin. Hindi ko na po kukunin masyado ang inyong oras, Attorney Cayosa. Maraming salamat po muli sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po and stay safe po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat.
At atin pong nakasama ang lagi na natin din bisita, no, o guest dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. At sa pagbabalik ng ating palatuntunan ay dadakuin na natin ang bugso ng ating mga regional news, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 300 pasahero na tulungan sa libreng sakay ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 2 nitong Undas. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. 300 ta pasahero tinatulungan ti libreng sakay program ti Bureau of Jail Management and Penology wenno BJMP Region 2 iti napalabas nga undas iti panangimaton ni Jail Chief Superintendent Roland Licael babaan ti Community Relations Service Section. Libre ti serbisyo ti Bureau iti panagitulod kadagiti napan di maray kadagiti sementeryo partikular idi Nobyembre 1. Tiro ta agmalem a kaday tiket na aramat dagiti dua a BJMP transport vehicles ket manipod Carig Integrated School paapan Tuguegarao Roman Catholic Cemetery kan vice versa. Pasad daytoy ti agtultuloy a panangigaed ti BJMP a suportaran dagiti komunidad kadagiti napapateg nga okasyon uray payruar daytoyen ti custodial duties ti Bureau. Mainaagi ti daytoy impaganetget ni RDKL at ti libreng sakay program ket saan laeng a transportation assistance. No di ket panangipakita ti panakipagladingit ken panakipagkaykay sa ti ahensya iti komunidad. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Toneladang basura suliranin ng Baguio City General Services Offices matapos ang undas. Ang kabong ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nagbalin na parikot ti Baguio City Environment and Parks Management Office cemetery attendants dagiti saan nga naisegregate ang basura manipod kadagiti individual nga nagbisita iti sementeryo iti syudad ti Baguio iti nabalabas nga undas. Sigon kani Anthony Ocampo, Public Service Assistant iti Parks Division, kinuna na malaksid iti kinado ti basura ang naurnong
ket saan pa'y nga na-segregate digitoy kas kadagiti paper cups ken dagiti nabubulok a basura. No pa'y kasta kanunanang manageable ken basit iti naurno nga basura no idilig iti napalabas sa tuwen 2024 iti kabada matlaeng ang holiday. May palagip nga agtaltalined nga dakkel nga parekot ti lokal na gobyerno ti siyudad ti Baguio ti Solid Waste Management panggap tagtultuloy iti dakkel nga gastos na itoy iti panangibiyahe ti basura ti siyudad sajay Kapas Engineered Sanitary Landfill sajay siyudad iti Tarlac. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Catanduanes Provincial Government inalerto ang mga lokal na pamahalaan at MDRMCs kaugnay ng banta ng Bagyong Tino. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Pigsugo ni Governor Patrick Asansa ang gabos ng mga alkalde, MDRRMC as in mga response agency sa Catanduanes na magpautob nin mga lakdang para sa public awareness as in preparedness katakod kan Bagyong Tino. Sa pigluwas na memorandum kan gobernador, pigsugo kainin ang mahigot na monitoring sa sitwasyon kan panahon, pag-activate kan Emergency Operations Center as in tulos na pagpapalakop nin mga weather advisories sa barangay level. Kabali digdi ang pagdesisyon sa localized suspension of work and classes depende sa magiging kamugtakan kan panahon. Pigsugo man ang mga ahensya as in lokal na gobyerno na pagirumduman ang mga nakaistar harani sa bulod, salog, dagat as in nababang lugar na maging preparado as in mag-evacuar kung kinakaipuhan. Pigsugo man ang mga LGU na magpreparar as in magkondusir nin preemptive evacuation sa mga lugar na perming pigbabaha o may landslide as in magpreparar nin pagkakan, non-food items as in rescue teams para sa tulos na deployment. Mientras tanto, pigsugo man ang mahigot na koordinasyon sa Philippine Coast Guard para sa posibleng pagpapautob ni no sailing policy as in iba pang katakod na lakdang. Higing kaminarman kan gobernador ang publiko na maging alerto as in preparado sa gabos na oras nganing malikayan ang anumang daipig lalauman na insidente. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, lalawigan ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Suspendido ang pasok ngayong araw bunsod ng Bagyong Tino. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Jessa Agua-Ilanan mula sa Cebu. Walay klase sa mga lalawigan sa Central Visayas ug Negros Island Region karong adlaw Nobyembre 3 tuig 2025. Kiniisi pagmatngon sa posibleng epekto sa kusog nga Bagyong Tino karong adlaw ug sa umaabot pang mga adlaw. Lakip sa suspendido ang klase karong adlaw mao ang lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Ang pagkanselar sa klase gihukman human sa gihimong pre-disaster assessment sa matag lalawigan dinhi sa Kabisayan. Kanselado na usabang biyahe sa pantalan sa maong mga lalawigan aron malikayan ang aksidente sa kadagat. Doon na sa gipahigayon nga preemptive evacuation sa mga vulnerable nga mga lugar samtang naka-preposition na ang food and non-food items sa matag lalawigan. Temporaryo usab nga gihipos ang mga tent community sa Northern Cebu diin miigo ang kusog nga linog niadtong Setyembre 30 ug kasamtangang gipahiluna sa evacuation center nga gihatagan og clearance nga lig-on pa ug mamahimong pangkapasilungan human ang nahitabong linog ug padayon nga mga aftershocks. Awhag sa mga lokal nga kagamahanan musunod sa abiso labi na kadtong mga gitumbok nga flood ug landslide prone areas aron maminusan ang kadaot nga dala sa Bagyong Tino. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua-Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua-Ilanan mula sa Cebu. Dadakuin naman natin ang Iloilo. Biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga puerto sinususpende
ng Coast Guard Iloilo Station dahil sa Bagyong Tino. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jenel Baclay. Temporaryong ginsuspinde sa Philippine Coast Guard Station Iloilo ang pila ka biyahe sa mga sakayan pandagat sa probinsya sang Iloilo matapos nga mapaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang pila ka porsyon sang probinsya bangod sa Bagyong Tino. Suspindido ang biyahe sa mga sakayan pandagat sa Iloilo City, Oton, Carles, Balasan, Estancia, Batad, San Dionisio, Concepcion, Ahoy, Bortac Viejo, Banate, Anilao, Bortac Nuevo, Liganes, kag Dumangas. Ginapanawagan naman sang PCG pagi kay Commander Richard Gura ang mga mangingisda kag mga pumuluyo sa baybayon nga hindi anay magpangisda o kung maglakat sa dagat samtang malain pa ang panahon. Ginahinyo man sang Coast Guard ang kooperasyon sang publiko agud masiguro ang safety sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jenel Baclay mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Migrant Workers o DMW Region 11 nakipagkasundo sa Commission on Higher Education o CHED at University of Southeastern Philippines para sa pagpapalawak ng oportunidad para sa mga uuwing Overseas Filipino Worker o OFW sa bansa. Narito ang kabuang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Milagdaog usa ka tripartite Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers Regional Office 11, Commission on Higher Education Regional Office 11 ug University of Southeastern Philippines nga nagatumong nga mapalapdan ang oportunidad sa edukasyon ug reintegration para sa mga overseas Filipino workers ug ilang pamilya. Gipahigayon ang paglagda sa maong kasabutan sa Soto Grande Hotel dinhi sa Davao City diin gitambungan kini nila DMW Regional Office 11 Regional Director Maria Carolina Agdamag, USEP President Dr. Bonifacio Gavales Jr., CHED 11 Regional Director Maricar Casquejo, apil na sila Attorney Francis Roan de Guzman sa DMW ug DepEd Assistant Regional Director Rebon Famil Baguio. Ubos sa maong kasabutan, magtinabangay ang tulo ka mga ahensya aron nga palapdan ang access sa academic equivalency programs sama sa Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETEEAP nga nag-ila sa kasinatian ug kahibalo nga nakuha sa mga OFW sa gawas sa nasod ingon man academic credits. Tumong niini nga matabangan sila nga mahuman ang degree, mapauswag ang ilahang kwalifikasyon ug makabaton og nindot ka trabaho dinhi sa nasod. Sa ilawom sa kasabutan, ang CHED ang maghatag og policy guidance. Ang USEP mo ay nag-unang institusyon nga mupatuman sa mga programa ug assessment samtang ang DMW mo ay muila ug musuporta sa mga benepisyaryo. Tumong sa maong inisyatiba nga himuong kapital sa mga OFW ang ilang overseas experience aron nga mas lig-on ang ilang panginabuhian og pamaagi sa pagbangon sa pag-uli nila balik dinhi sa nasod. Gikan diri sa Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. 138 4-piece partner beneficiary sa bayan ng Buena Vista, Agusan del Norte nagtapos na sa programa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Dunay kinatibuk ang 138 ka mga partner beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4-piece sa munisipalidad sa Buena Vista, Agusan del Norte ang misalmot sa gipahigayong katumanan 2025 graduation exit ceremony sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Caraga. Sigon sa 4-piece Municipal Operations Office sa Buena Vista, kining 138 ka mga households malampusong migraduar sa programa subay sa ebalwasyon. Sila karon ang miasenso na sa pamuyo ug doon na kinitaan sa naangkon nga panginabuhian. Sigon ni DSWD Caraga Assistant Regional Director for Operations Jean Paul Parejas, kalipay nga sud-ungon ang mga nagtapos sa programang 4-piece dungan sa panghinaot nga mamahimong kapanag-ingnan sa uban nga anaa pa sa kakabus para maningkamot og tas-an ng paglaom nga moarang sa kinabuhi pinaagi sa programa. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi. Grupong The Teach Build Peace Movement o TPBPM isinagawa ang aktibidad na Build Bridges Through Culture and Peace. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Piagulwanan umpungan na the Teach Build Peace Movement to din na TPBPM so panaguntaman na kalimo na bituan sa PC5 2025 ay nilumad sa gymnasium sa Lanao del Sur sa provincial capital sa Marawi City. Pagulwanan ang kaya kalimo do founders ang kaya umpungan na si Chief Peace Mission Keeper Bai Rohani sa Sumda Dusman amin ipagupayan sa Provincial Peace and Development Office so din na PPD Waguso Ranao Youth Development Office so din na Rido gusto sabad ang mga umpungan sa Ranao ug Marawi City ay hadap sang kaya kalimod na pantang din sa panmar sa kapketa tapo kalalintad ang gulalan ko kapapikilan ko mga andang aw lawlaw mga paloloksan ining gulalan siya pan so kapamagudas sa padun so pimbarang sectors ko kapapagingad kada na papakabagal so giikato nga ko kalalintad dago so kapakausur padun sa antap saya na din napakabagal so panamar sa Ranao ko kalalintad gusto kasi sinabuta sa mga na so kay sesa gaymo si Malik Mambuay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid po sa atin yan ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ang kakulangan sa paggasta ng pamahalaan sa ikatlong quarter, bunsod ng kampanya laban sa korupsyon, ay pansamantalang makakaapekto sa paglago ng ekonomiya ngayong taon. Umabot lamang sa 1.46 trillion pesos ang nailabas ng Administrasyong Marcos, kulang ng 141.73 billion pesos mula sa target na 1.6 trillion pesos dahil sa nabawasang paggasta ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay Recto, ang mabilis na aksyon ng pamahalaan ay simula ng mas malawak na reforma upang palakasin ang mga institusyon at pagbutihin ang pamamahala. Hindi lahat ng paggasta ay nagdudulot ng paglago, kaya't inilalaan ang pondo sa mga sektor na may mataas na epekto gaya ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at digitalization. Hanggang Setyembre, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.48 trillion pesos o 73.72% ng 6.08 trillion pesos na taunang programa. Bagaman inaasahan ang pagbagal ng Gross Domestic Product o GDP sa ikatlong quarter, target pa rin ng pamahalaan ang 5.5 to 6.5% na paglago ngayong taon. Ilalabas ang opisyal na datos sa Nobyembre 7.
Tiniyak ni Recto na may mga catch-up measures upang itama ang paggasta at pasiglahin ang ekonomiya. Anya, ang pansamantalang pagbabago ay patunay ng dedikasyon ng administrasyon na gumastos lamang sa lehitimong proyekto kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang gastos ng 50%. Tinawag niyang sobrang konserbatibo ang binabang forecast ng Nomura Global Markets Research na 4.7% para sa 2025 at iginiit na hindi nito isinasaalang-alang ang mga positibong pagbabago sa inflation, labor market at export performance. Patuloy ding binabantayan ng Department of Finance ang kita ng mga ahensya at bukas sa mga kinakailangang pagbabago upang matamo ang target na fiscal deficit. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilulunsad ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang kauna-unahang Artificial Intelligence o AI Tech Academy sa Cebu sa Nobyembre 17 bilang hakbang upang ihanda ang mga manggagawang Pilipino sa mga pagbabagong dulot ng AI sa iba't ibang industriya. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang proyekto ay tugon sa lumalaking pangangailangan para sa AI skills na tinukoy niyang susi sa susunod na teknolohikal na revolusyon. Ang akademya ay binuo sa pakikipagtulungan sa Stack Trek na nag-invest sa isang 2 palapag na pasilidad kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Information Technology o IT and Business Process Association of the Philippines o IBPAP. 2 training track ang iaalok, isa para sa IT services sa ilalim ng IBPAP at isa pa para sa advanced manufacturing na makikinabang ang electronics sector. Bagaman pribadong sektor ang nagponto, sinabi ni Panga na tinutulungan ng PEZA ang proyekto sa pamamagitan ng paghimok ng donasyon ng kagamitan mula sa industriya at pakikipag-ugnayan sa TESDA para sa training grants. May sapat na workstations ang pasilidad sa Cebu para sa mga manggagawa sa eco-zones. Nais din ng PEZA na magtayo ng katulad ng pasilidad sa iba pang lungsod at probinsya kabilang ang isa sa kanilang pangunahing tanggapan. Habang patuloy na lumalawak ang paggamit ng AI, tumitindi ang pangangailangan para sa upskilling ng mga manggagawa. Ayon sa ulat ng Google Philippines at Public First noong 2025, maaaring tumaas ng $31 billion ang ekonomiya ng bansa dahil sa AI. Layunin ng PEZA na gawing globally competitive ang mga Pilipino sa digital economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang National Dairy Authority o NDA sa bagong patas upang mapataas ang milk sufficiency ng bansa sa 5% pagsapit ng taong 2028. Sa ilalim ng Republic Act No. 12308 o Animal Industry Development and Competitiveness Act, itinatag ang Animal Competitiveness Enhancement Fund o ANCEF na may 20 bilyong taunang pondo para sa taripa sa imported na livestock, poultry at dairy products. Tatanggap ang NDA ng 700 milyong piso kada taon para sa herd build-up program kabilang ang pagtatayo ng mga stock farm. Plano ng NDA na magtayo ng 3 dairy breeding farm sa 2026 sa Baguio City, Sorsogon at Palawan na bawat isa ay maglalaman ng 100 hanggang 150 baka. Gayunman, mula sa 1.2 bilyong pisong panukalang budget na ahensya, nabawasan ito sa 500 milyong piso sa 2026 National Expenditure Program na walang alokasyon para sa stock farms. Ayon kay Administrator Marcos Antonio Andaya, maaaring maantala ang konstruksyon ngunit umaasa siyang makakatulong ang ANCEF sa pagpapalawak nito. Kamakailan nagbukas ang NDA ng 4 na bagong
stock farm sa Nueva Ecija, Bohol, Cotabato at Agusan del Sur, habang isa pa ay ginagawa sa Bukidnon. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang NDA na magtayo ng 11 pang stock farm, isa sa bawat rehiyon. Noong Oktubre, umabot sa 33 milyong litro ang produksyon ng gatas sa bansa, katumbas ng 2.3% ng kabuang demand. Target ng NDA na itaas ito sa 2.5% sa 2026, 4% sa 2027 at 5% o 80 milyong litro sa 2028. Karamihan ng gatas ay inaangkat mula sa Estados Unidos at New Zealand. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling haharap sa pagtaas ng presyo ng langis ang mga motorista ngayong linggo na siyang ikalimang sunod na pagtaas para sa gasolina at ikalawang sunod para sa diesel at kerosene. Simula Martes, Nobyembre 4, tataas ang presyo ng gasolina ng piso at 70 sentimo kada litro, diesel ng 2 piso at 70 sentimo at kerosene ng 2 piso at 10 sentimo. Ipatutupad ng Caltex at Shell ang pagbabago sa alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE OIMB, inaasahan ang ganitong pagtaas dahil sa pandaigdigang kakulangan sa supply at patuloy na demanda. Ang pagtaas ay pangunahing dulot ng bagong sanctions mula sa Estados Unidos, United Kingdom at European Union laban sa mga pangunahing kumpanya ng langis ng Russia na Rosneft at Lukoil na bumubuo ng mahigit 5% ng pagdaigdigang produksyon ng langis. Nagdulot ito ng compliance risk at kawalang katiyakan sa merkado. Bukod dito, inaasahan ang pagluwag ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at China kasabay ng tumataas na seasonal demand na nagpapalakas ng konsumo. Ayon kay DOE OIMB Director Rodela Romero, bagaman positibong sinyales ang tumataas na demand, maaaring maapektuhan ang supply dahil sa sanctions. Noong nakarang linggo, tumaas ang gasolina ng piso at 20 sentimo, diesel ng 2 piso at kerosene ng piso at 70 sentimo. Hanggang Oktubre 28, 2025, umabot na sa 16 na piso at 50 sentimo kada litro ang kabuang dagdag sa gasolina, 19 na piso at 15 sentimo sa diesel at 6 na piso at 55 sentimo sa kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Lunes, ikatlong araw sa buwan ng Nobyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 77 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 17 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 25 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 56 na sentimo. Ang British pounds naman ay katumbas ng 77 piso at 20 sentimo. Nasa 67 piso at 79 na sentimo ang euro, 41 piso at 74 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 67 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Bumida si Japeth Aguilar sa panalo ng Barangay Ginebra kontra NLEX 104-74 sa PBA Season 50 Philippine Cup nitong Lunes sa Inares Center sa Antipolo. Nagpakitang gilas ang veteranong big man sa second half kung saan kumamada ng 21 puntos at nagtapos na may kabuang 25 puntos, 5 rebounds, 1 assist at 1 block upang wakasan ang 2-game losing streak ng Gin Kings at itaas ang kanilang kartada sa 2-3. Hindi naman na ipagpatuloy ng Road Warriors ang kanilang 3-game winning streak at bumaba sa 4-2 ang kanilang record. Nagpasabog si Aguilar ng 13 puntos sa third quarter, kabilang ang magkakasunod na baskets na nagbigay sa Ginebra ng 58-49 na kalamangan. Tumira rin ng tig-isang 3-pointer sina Scottie Thompson at Troy Rosario upang tapusin ang quarter sa 68-51. Binuksan ni Aguilar ang fourth quarter sa isang 3-point play matapos ma-foul ni JB Baguio. Sinundan pa ito ng 2 sunod na layup para palawigin ang lamang ng Ginebra sa 84-64. Nagbaon ng tig-isang 3-pointer sina Ralph Koo at Stephen Holt upang tuluyang iselyo ang panalo ng Ginebra na bumangon mula sa magkakasunod na pagkatalo sa Meralco at San Miguel. Nagbigay ng enerhiya si Holt sa kanyang 20 puntos, 3 rebounds at 4 na assist, habang nagtala si Thompson ng double-double na 12 puntos at 11 assist kasama pa ang 6 na rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagtibay ng National University ang liderato sa UAAP Season 88 Men's Basketball Standings matapos talunin ang De La Salle University 75-67 nitong Lunes sa Mall of Asia Arena. Umangat sa 8-2 ang kartada ng NU at pinutol ang 4 na magkakasunod na panalo ng La Salle na bumaba sa 6-4. Bumida si Steve Nash Enriquez para sa Bulldogs sa kanyang 16 na puntos na kinabibilangan ng 4 na 3-point shots o 3-point shots. Nagambag naman sina Paul Francisco ng 14 na puntos at Omar John ng 12. Pinangunahan ni Jacob Cortez ang Green Archers sa kanyang 16 na puntos habang nagdagdab si Earl Abadam ng 13. Si Mike Phillips ay nagtala ng double-double na may 11 puntos at 10 rebounds. Nahihirapan ang La Salle sa free throw line kung saan 20 lang sa 36 na pagtatangka ang naipasok kumpara sa NU na 12 sa 18. Mainit naman ang Bulldogs sa 3-point area na kumonekta ng 9 sa 18 tirada habang 3 lamang ang naipasok ng Green Archers, tig-isa mula kina Cortez, Abadam at Phillips. Nagtagumpay sina Dwight Ramos at Levanga Hokkaido kontra kina Ray Parks Jr. at Osaka Evesa 102-82 habang sina AJ Edu at Gunma Crane Thunders ay nanaig laban kina Kiefer Ravena at Yokohama BC 89-82 sa 2025-2026 Japan B-League nitong linggo. Umiscore si Ramos ng 16 na puntos, may 4 rebounds at 1 steal sa Ukini Arena Maishama upang itulak ang Levanga sa kanilang ika-8 panalo sa 12 laro. Kasalukuyang silang nasa 2 pwesto sa Eastern Division. Nasira naman ang performance ni Parks Jr. na may 18 puntos, 4 na rebounds at 1 steal matapos matalo ang Osaka sa ika-7 pagkakataon sa 12 laro.
Nasa ika-9 na pwesto naman sila sa Western Division. Samantala, nagambag si Edu ng 8 puntos, 4 na rebounds, 3 blocks at 1 steal upang tulungan ang Gunma na talunin ang Yokohama sa Open House Arena Ota at gawing 6-6 ang record ng koponan. Nasa ika-6 na pwesto sila sa Eastern Division. Si Ravenna naman ay nagtala ng 14 na puntos, 4 na assist, 2 rebounds at 1 steal, ngunit muling nabigo ang B Corsairs sa kanilang ika-8 talo sa 12 laro. Nasa ika-9 na pwesto ang Yokohama sa parehong dibisyon. Sa isa pang laban, natampok ang Pinoy Import, natalo ang FE Nagoya sa Utsunomiya Brex 78-88 sa Brex Arena kahit pa nagpakawala ng 27 puntos si Francis Lopez, sahog pa ang 7 rebounds, 1 steal at 1 block. Hindi sapat ang kanyang performance kaya't bumagsak ang Nagoya sa ika-12 pwesto sa Western Division na may 3 panalo at 9 na talo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, hindi pa rin natitinag ang crisscross sa 2025 Spikers Turf Invitational Conference matapos ang mahigpit na 4-set na panalo kontra sa karibal na Signal HD 25-23, 24-26, 25-22 at 25-18 nitong linggo ng gabi na sa larong ginanap sa Phil Oil Eco-Oil Center sa San Juan. Pinangunahan ni Adrian Villados ang King Crunchers sa kanilang ikatlong sunod na panalo matapos magtala ng 34 na excellent sets. Nanguna si Jude Garcia sa opensa ng crisscross na may 24 na puntos mula sa 20 attacks, 3 kills at 1 service ace. Bagaman nahirapan sa ika-4 na set, nag-ambag pa rin si Noel Campton ng 16 na puntos at 11 excellent receptions sa kanyang unang laban sa crisscross Signal Rivalry. Si Jayron Requinton ay nagdagdag ng 14 na puntos at 5 excellent digs. Nagpakitang gilas din si John Pepito sa floor defense ng King Crunchers na may 19 na excellent receptions at 7 excellent digs. Susubukan ng crisscross na ipagpatuloy ang kanilang momentum kontra sa contender na sa Vosges sa Miyerkules alas 4 ng hapon sa Paco Arena. Samantala, bumaba sa 2-1 ang kartada ng Super Spikers at kasalukuyang tabla sa ikalawa hanggang ika-5 pwesto kasama ang Spin Doctors, Alpha Insurance at University of Santo Tomas Gameville. Pinangunahan ni Steven Rotter ang Signal sa kanyang 22 puntos mula sa 18 attacks at 4 na blocks. Si Louie Ramirez ay nagtala ng 14 na puntos at 10 excellent receptions habang si Lloyd Josaphat ay nagdagdag ng 11 puntos. Tinamaan na matinding dagok ang Signal nang ma-injure si Jao Umandal ang kanyang kanang bukong-bukong sa huling bahagi ng third set matapos sumubok habulin ng bola at bumangga sa bench. Makakarap ng Signal ang PGJC Navy na wala pang panalo sa Miyerkules alas 6 ng gabi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr.
Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo. Niyang tuwa at pasasalamat sa buong Kochi team at sa mga regular nilang suki at bisita sa ng kanilang restaurant. Ayon sa kanya, hindi rito natatapos ang pagkilalang ito dahil magpapatuloy pa ito anya na magluto mula sa puso. At nagbalik tanaw din si Marvin sa kanyang pinagmulan mula sa pagiging mascot hanggang sa makatanggap ng Michelin recognition at kanyang ikunento rin na dumaan siya sa mga panahong gusto ng sumuko ngunit natutunan niyang kumapit sa mga pagsubok, isang patunay anya na dreams do come true. At bukod sa Kochi, Siampang Restaurants ang ginawaran ng Michelin stars sa unang Michelin Guide ceremony sa bansa. Kabilang dito ang Helm, Asador Alfonso, Celera, Gallery by Shell, Hapag, Inato, Casa Palma, Linamnam at Toyo Eatery. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling pinatunayan ng celebrity performer na si AC Bonifacio ang husay ng mga Pinoy sa international scene matapos mapabilang si AC sa all-star cast ng K-pop thriller film na Perfect Girl sa direksyon ni Hong Won-ki. Ayon sa ulat ng Deadline, ilalarawan ang pelikula bilang kombinasyon ng Scream at Black Swan, isang ballet drama na may halong misteryo. At tampok dito sina Arden Cho, May Hong, Nancy McDonnie ng Momoland, Sion ng Billy, Cherry ng Cherry Bullet, John Somi, Peter Lee Jae-yoon, Adeline Rudolph at iba pa. Umiikot ang kwento sa isang K-pop supergroup na naghahanda sa kanilang debut. Ngunit nagiging tensyonado ang lahat nang may dumating na misteryosong bagong miyembro kasunod ng sunod-sunod na pag-atake sa mga kasamahan. Sa kasalukuyan ay inaabangan ang release ng naturang pelikula at magkakaroon din ang pelikula ng 6 na original songs mula sa The Black Label, tahanan ni John Somi at co-producers ng K-pop Demon Hunter. Samantala, itong si AC naman ay unang nakilala bilang grand winner ng Dance Kids noong 2016 kasama si Lucky Ancheta at lumabas din sa mga palabas na Roja, High Street, Shake, Rattle and Roll, Extreme at Lolong at nakilala rin siya sa international matapos lumabas sa Riverdale noong 2021 at sumali pa nga sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Panguli sa ating showbiz balita, may tip ang kapamilya primetime king na si Coco Martin kung paano makaiwas sa mga tukso sa ginagalawan niyang industriya ng show business. Sa latest episode ng KC After Hours noong Nobyembre 1, sinabi ni Coco na ginagamit niya ang kaniyang authority upang magkaroon ng respeto ang tao sa paligid niya. At ilan sa mga patakaran ng aktor sa set ay ang pagbabawal na gumamit ng cellphone at manigarilyo. Bigla-bigla rin daw siya nagpapa-drug test o may surprise drug test si Coco upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa set. Kaya dahil sa ginagawang ito ni Coco ay naipaparamdam niya may agwat na naghihiwalay sa kanya sa mga tao niya. At matatanda ang naging usap-usapan ng panayam ni DJ Chacha sa partner ni Coco na si Julia Montes dahil sa babaeng sinungitan umano nito. Sa naturang panayam ay nausisa si Julia kung may nakompronta na ba siyang babae na umaaligid sa partner niyang si Coco Martin. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. At yan na po ang kabuuan ng ating programa. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel na ngayon ay inaalalayan muna ng ating OJT na si Greg. Maraming salamat Greg sa pag-assist mo sa amin para sa araw na ito. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.